Nanlalaki ang mga mata ko nang itaas niyang muli ang baril na hawak niya at tinarap niya yun sa lalaking ama ng bata. Hindi ko makita ang mukha niya. Kuya, wag! Umahangos kong sabit saka napaupo. Nananaginip ka na naman? Napatin ako sa taong nagsalita na nakaupong nakasandal sa headboard ng kama. Tumango ako at napahawak na sa dibdib ko. Ano bang klaseng panaginip yon? Isang linggo na nakakalipas mula nang malaman ko ang kontrata sa kasal at isang linggo ko na rin napapanaginipan ang panaginip ko kanina. Hindi ko alam kung anong kinalaman ko at ni Kuya sa mga taong nasa paligid ko. Dahil kahit anong pag-alala ko, hindi ko pa rin maalala yung mukha ng mama at papa nung bata. Hindi ko alam kung totoo ba yon o panaginip lamang talaga. Matulog ka na ulit. It was just a dream. Malamig na usal niya. Sinandal ko na lang ang likod ko sa headboard ng kama. Di na rin naman ako makatulog ko sa kaniman. Until when will I stay here with you? Bulong ko. Hanggang kailan mo ako ikukulong dito sa bahay mo? Dagdag ko pa. Ilang araw na hindi ko alam kung paano makakaalis dito sa poder niya. Gusto ko nang makuha ang baby namin. Humarap naman siya sa akin. Walang emosyon ng mukha niya. Why? Tanong niya. I don't want to be here. Sagot ko lamang dito. Hindi ko alam kung ano nga bang estado namin ngayon. We are not even acting like husband and wife. Para lang akong laruan niya na palagi niyang kasama. Ayoko na manatili pa dito kasama siya. Delikado para sa akin. Lalo na ngayon na ibang-iba na siya sa dating eros na kilala ko. Isa siyang demonyo. You will stay with me until I want you to. Hanggat hindi ko sinasabi, akin ka lang. Dito ka lang. Malamig pang turan niya. Mariin lang akong pumikit. Alam ko naman na yun isasagot niya. I just tried. Ayoko dito. At ayoko sa'yo. Can't you just get what you want at lumayan mo na ako? Matapang ang usal ko. Hindi ko alam kung saan ko nakukuha ang tapang ko. Isinarado niyang librong hawak niya. Pabagsak na nilagay sa gilid ng table niya. Nakita kong pagtiim ng bagang niya na ikinanunok ko. Humiyaw ako at napangwi ako nang mabilis siyang umibabaw sa akin at marin akong sinandal sa headboard ng kama. Ramdam ko ang pagsugid ng sakit sa likuran ko at sa mga kamay ko na hawak niya. Nagtatagis ang bagang niya at nag-aapoy yung mga mata niya habang nakatingin sa akin na kinatatakot ko. Anong ginagawa mo? Let me go, nasasaktan ako. Kinakabahang usal ko. Imbes pakinggan niya ako isang nakakatakot ng ngisi ang pinakawalan niya. Gusto mong makuha ang gusto ko, di ba? Sure, aniya. Kuwabog ang dibdib ko dahil sa kaba at takot sa kaharap ko. Anong gagawin mo? No, bitawan mo ako. Hiyaw ko na bumaba ang kamay niya sa leeg ko, papunta sa botones ng pantulog ko. Let's make a baby, bulong niya. Nanlalaki ang mga mata kong tinignan siya at mabilis na umiling. Pinilit kong kumawala sa kanya. Lahat ng lakas ko'y binigay ko para maalis siya sa pagkakaibabaw sa akin. Lumapit ang mukha niya sa mukha ko hanggang maramdaman ko ang mga labi niya sa pisngi ko. No, please, ayoko. Bitawan mo ko. Eros, please, ayoko. Sigaw ko. Kinakabahan ako na bumaba ang mga labi niya sa leeg ko. Natatakot na ako. Hindi ko na napigilan ng hindi maiyak. Bakit niya ginagawa to? Please stop, please. Umiiyak na pakiusap ko na akinatigil niya. Tumitig siya sa mga mata kong nagmamakaawa na itigil na ang ginagawa niya. Tama na. Pakiusap ko at para naman tong nahimasmasan. Tinanggal ang pagkakahawak sa kamay ko at umalis sa ibabaw ko. Sunod-sunod na pagmumura niya habang ginugulong buhok niya. Muli itong humarap sa akin. I can see the guilt in his eyes na kinahigpi ko. Natakot ako. Akala ko gagawin niya. I will not do that again. Get dressed. Umiwas ito ng tingin sa akin. Tita would not want you like this. Bulong ko. Para namang nagpantig ang tenga niya sa sinabi ko at muli, nabuhay ang galit sa mukha niya nang sabihin ko yon. Napangwi ako ng hawakan niyang pulso ko. Stop acting like you don't know everything. At wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng mommy ko. Malamig niyang sabi na akala mo papatayin ako sa tingin. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Tanong ko at gulong-gulo na ako. Deserve ko ba ang ganitong klaseng treatment? Ano ba ang ginawa ko? Imbes sagutin niya ang tanong ko, hinila niya lang ako patayo at giniya sa pinto ng kwarto niya. Get out! Walang emosyon niyang sabi. Why are you like this? Namumuhi ako sa kanya dahil sa ginagawa niya sa buhay ko. Sabi ko, lumabas ka. Ayoko makita yung mukha mo. Bahagya niya pa akong itinulak sa may pintuan. Ramdam kong magkakapasa ang pulsuhan ko bukas.
Nakatingin lang ako sa doorknob bago muling humarap sa kanya. Kung ano man ang nagawa ng pamilya ko sa'yo o ang nagawa ko sa'yo dati, sana naman bayad na yun. Sana naman sapat na ang buhay ng mommy, daddy at ng kuya ko bilang kabayaran. Sana sapat na yung pagpapahirap mo sa akin para bumalik ka sa dati. Puno ng hinanakit na saad ko, tsaka ako tumalikod na. Pero bago pa ako makalabas, muli ito nagsalita. Kulang pa. Kulang pa pati buhay mo na kabayaran sa kinuha ninyo sa akin. Now get out. Malamig na turan niya. Hindi ko maintindihan ng pinanggagalingan niya pero dahil na rin sa takot, lumabas na lamang ako. Paglabas ko, doon ako napahagulhol. Para ako mababaliw sa dami ng katanungan na nasa isipan ko. Para mas gusto ko na lang yatang makasamang pamilya ko para makawala sa pagdurusang to. Pagising ko, mugto ang mga mata ko. Medyo nawala na rin ang pamumula ng pulsuhan ko. Sa isang guest room na lang ako natulog kagabi. Pagbaba ako, nauna na akong kumain dahil gusto kong libutin muna itong subdivision na Eros. Ayoko siyang makita. Sariwa pa rin ang ginawa niya sa akin kagabi. Muntik na. Ang lamig. Bulong ko sa sarili ko at medyo marami na rin ang nagja-jogging sa paligid. Napansin ko rin na yung bahay ni Eros ang pinakamalaki sa mga bahay dito sa subdivision. Ganun na siya kayaman? Naalala kong bigla si tita. Bakit nagalit si Eros nang banggitin ko ang pangalan niya? Dahil okupadong isip ko, hindi ko napansin na may makakasalubong pala ako. Sorry miss, sabi ng estrangherong bumangga sa akin. Okay lang. Tinulungan niya naman akong tumayo at mabilis ko rin pinagpag ang pants ko at diretsong tumayo. Sorry din, ani ko. Ako naman na may kasalanan kaya niya ako nabangga. Pagtayo ko'y napansin kong nakatitig pa rin sa akin yung lalaki kaya medyo naiilang ako. Medyo pamilyar siya. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Bakit? Tanong ko. May dumi ba ako sa mukha? Muling tanong ko. Kumunot naman ang noon niya at saka umiling. Di mo ba ako nakikilala? Vince, remember? Nakangiti niyang sabi. Vince? Nanlalaki ang mata ko na siyang tinignan nang maalala ko kung bakit siya pamilyar. Vince, ikaw nga. Kamusta? Masayang tanong ko. Si Vince, isa sa mga kaibigan ko noon. Business partner sa mga magulang namin kaya naging close na rin kami. Kaya lang nang mamatay ang pamilya ko, umalis na rin sila ng bansa. Ewan ko lang kung bakit. Ayos lang naman, ikaw ba? Ang laki na ng pinagbago mo Dalagang dalaga ka na. Pamibiro niya na kinasimangot ko. Hindi pa rin siya nagbabago. Dalaga naman na ako dati pa no? Sabi ko sa kanya na ikinatawa niya. Okay, sabi mo Miss Crybaby. Pangaasar niya pa. I am no longer a crybaby. Masungit na usal ko pang ikinatawa niya. Okay, if you say so. So wala ba akong hug sa kaibigan ko? Tanong nito habang nakabukas ang dalawang braso niya. Ngumiti ako rito at yumakap sa kanya. He is one of my best friends noon at alam kong hanggang ngayon. I miss you. I'm sorry ngayon ako nagparamdam. Bulong nito sa pagitan ng mga yakap namin. It's okay, usal ko. Nang kumalas kami sa yakap, ginulo niya ang buhok ko. Na-miss kita. May malapit na mall dito. Tara, treat ko. Para man makakwentuhan pa kita. Masaya niyang sabi. Tumango naman ako. Na-miss ko rin naman to nag-iisang best friend ko. Pagdating namin sa mall, medyo konti pang tao. Gawa na rin na maaga pa. Vince? Sina tita, kamusta? Tanong ko. Okay naman sila. Maikling sagot niya. Ah, good to hear that. Bakit kasi kayo umalis ng bansa? Na-miss ko kayo. Sabi ko. Kailangan Seryoso niyang sabi. Bakit ba? Tanong ko. Humarap siya sa akin at kinitian lang ako at saka dinala sa isang restaurant. Best friend ko si Vince kaya alam ko kung kailan may tinatago siya sa akin. At alam kong di pa niya handang sabihin sa akin yon. Kaya I should respect him. Mabilis din kaming nakahanap ng restaurant. Sorry kung wala ako nung kailangan mo ko Ani niya. I'm sorry for what happened to your parents and brother. Tipid naman akong umiti. Wala yon, I understand. Sagot ko. Ilang minuto kaming natahimik. Umorder na lang muna kami. So, may boyfriend namang pangit kong kaibigan? Pag-iibang tanong niya habang kasalukuyang kumakain. Wala. Mabilis na sagot ko. Asawa meron? Dagdag ko. Nasa med naman siya sa sinabi ko. Oh? Hindi nga. Hindi makapaniwala niyang tanong. Oo nga. Bali wala ako pang sagot sa kanya. Naalala ko tuloy ang mga nangyari kagabi at bahagyang kinabahan na maalala na umalis ako nang di nagpapaalam sa kanya. Totoo? Gulat niyang tanong. Tumango-tango na lamang ako. Ako nga din di makapaniwala hanggang ngayon
Ang gulat niya na palitan ng kakaibang emosyon na agad ding nagpalit na mapang-asar na mukha. Kaawa-awang lalaki. Mapang-asar niyang sabi, kaya't sinaman ko siya ng tingin. Mas kaawa-awa nga ako eh. We don't love each other pero eto't nakatali na ako sa kanya. Joke lang. Siyempre, pakilala mo ako sa asawa mo ha. Nakangiti niyang sabi pero may something sa ngiti nito. It seems fake. Ngumiti ako sa kanya at pinagpatuloy yung pagkain ko. As if naman magagawa ko siyang ipakilala kay Devil. Maghapon kami naglibaliw ni Vince sa mall. Ilang taon din naman kasi nakalipas na hindi ko nakasamang best friend ko. Di na rin namin namalayan na gabi na dahil sa kwentuhan namin. Nag-insist siyang ihatid ako pero hindi ako pumayag at sinabi kong magta-taxi na lamang ako. Baka makita pa siya ni Eros na alam ko namang nasa trabaho pa. Wala naman yung pakialam sa akin. Ang gusto niya lang itali ako sa kanya at pahirapan. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto namin. Alam ko namang wala siya ngayon dahil mga 10 p.m. pa lang ng gabi ang uwi nun. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako na makita ang figura ng isang lalaki. Nandun siya sa may table niya. May office kasi siya dito sa kwarto namin, pero maliit lamang. Walang emosyon siyang nakatingin sa akin. Kumabog pa ang dibdib ko na magtamang tingin ko sa kuriabo nitong mga mata na walang emosyong nakatingin sa akin. Madilim ang mukha niya na lamang galit na galit. Where have you been? Malamig niyang sabi na kinakabog ng puso ko. Sa mall. Nauutal kong sabi. With whom? Tanong niya. Hindi ka malang nagpaalam sa akin? Madiin na usal niya na kinalunok ko. Ako lang mag-isa. Natatakot kong sagot. Hindi pwedeng malaman niyang si Vince ang kasama ko. Ayoko malaman niya. Lying is a sin, Mrs. Henderson. Malamig niyang sabi kaya kinilabutan ako. Alam niya ba? Tumayo ito't lumapit sa akin na kinahigpit ng hawak ko sa pants ko. Bawat takbang niya para kong hihimatayin sa takot. And I hate liars. Usal niya bago hinawi ang mga ilang hibla ng buhok ko na tumatabing sa mukha ko na kinaumit ng dila ko. I'm sorry, di ako nagpaalam. Mahinang usal ko. I won't accept liars' apologies. I punish them. Malamig ng tugon niya. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Magsasalita pa sana siya na mag-ring ang cellphone niya. Agad niya tong sinagot sa harapan ko. May nagsalita sa kabilang linya na ikinangising niya. God, I will kill that bastard. Nakangisi niyang sabi habang nakatingin sa akin. Mas lalo kong nabato sa kinatatayuan ko. Kinuha niyang coat niya bago bumaling sa akin. Papatay na naman siya ng tao. Inawakan itong baba ko at iniharap sa kanya. Stay here. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya kaya napatango na lamang ako. Isang ngisi lang ang binigay niya sa akin bago tumalikod. Narinig ko pang pagsara ng pinto kaya napahinga ako na maluwag. Sino naman kayang gagawa niya ng masama? Pupunta sana ako ng banyo na may mapansin akong envelope sa table. Kaya tinignan ko ito't binuksan. Nanlamig ang kamay ko at nanginig ang paa ko na makitang laman nun. Ito yung picture namin kanina ni Vince habang nasa mall kami. Papaanong I will kill that bastard? Biglang nag-echo ang sinabi niya kanina. No! Mangiyak-iyak kong sabi at saka mabilis na tumakbo papalabas. Dali-dali akong tumakbo palabas. Saktong paglabas ko ng pintong siya namang paglabas ng sasakyan niya sa garahe. Mabilis akong tumakbo sa kotse niya. Kinatok ang bintana niya. No, Eros. Open this, please. Pagmamakaawa ko pero imbes buksan niya, nagpatuloy lamang ito. Pagkaalis ng sasakyan niya, lumabas ako at pumara ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng taxi driver. Sundan niyo lang po yung itim na kotse na yon, Manong. Sagot ko, di ako mapakali sa kinaupuan ko. Sana lang mali ang iniisip ko. Si Vince na lang natitirang kaibigan ko kaya't sana naman, wag pati si Vince pagbalakan niya na masama. Hindi ko gustong mapahamak siya dahil lamang sa akin. Ayoko. Manong pakabilis naman oh. Kinakabahan kong pakiusap. Walang rason para gawin niya kay Vince iyon. Wala. Sana mali ang kutob ko. Hindi ako mapakali. Sinubukan ko pang i-dial ang number ni Vince. Sagutin mo, Vince. Sagutin mo. Bulong ko. Bakit iya sinasagot? Mas lalo lang akong naniwalang hawak ni Eros si Vince. Malayo-layo na rin ang nababiyahe namin. Kokonti na lang din ang mga sasakyan at ilaw dito sa dinaraanan namin. Manong, bakit ho kayo huminto? Baka makalayo ho yung sinusundan natin. Nagtataka kong tanong ng huminto si Manong. Natanaw ko rin ang papalayo ng kotse ni Eros. Pasensya na po, ma'am, pero hanggang dito na lang po ako. Masyado na pong mapanganib kung tutuloy pa tayo sa daan na yan. Kaya ang mabuti po siguro bumalik na lang po tayo.
Sabi nito't mababakas ang takot sa sinasabi niya. Natatakot man nilakasan ko ang loob. Sige Manong, bababa na po ako dito. Ito na po yung bayad. Iniabot ko ang bayad at dali-dali, bumaba na sa sasakyan. Tumakbo ako patungo sa daang dinaanan ng kotse ni Eros. Wala akong pake kung madilim at nakakatakot tong daan na tinatakbo ko. Medyo pamilyar din dahil dito yung dinaanan namin nung sinundo ako ng mga bodyguards niya. Noong araw na nakita ko si Manong, humihingal ako sa pagod na makarating ako ulit doon sa lumang building. Wala akong sinayang na panahon. Mabilis akong pumasok dito. May mga bantay pero nakapagtatakang di nila ako pinansin. I need to confirm if nandito talaga si Vince. Pumasok ako doon sa kwartong pinagdalhan sa akin dati. Nanginig pa ang mga kamay ko nang buksan ko ito. Naalala ko kung paano barilin ni Eros si Mang George at di ko kayang isipin na gagawin niya yon sa kaibigan ko. Lakas loob kong pinihit ang doorknob at pumasok. Vince? Nanginig kong sabi na makita ko, nakatali si Cecilia at walang malay. Wala naman siyang mga sugat o pasa sa katawan. Mabilis akong lumapit sa kanya. Kaya nandito ka paligtas ang jerk na to? Nanlalamig ang mga binti ko nang marinig ang nakakatakot na boses na iyon. Napalingon ako sa demonyong nagsalita na parenting nakaupo at nililinis ang baril niya. Nag-umpisa na namang kumabog ang dibdib ko na makitang baril na hawak niya. Pakawalan mo siya, Eros. Matapang kong sabi habang matalim na nakatitig sa kanya. Tinatapangan ko lang ang sarili ko. Why would I do that? Mapaglaro niyang sabi habang nakangisi. Napakayom naman ako ng kamaodal sa inis at galit sa kanya. Wala siyang kasalanan sa iyo, Eros. Matapang kong sabi. Nagsinungaling ka sa akin dahil sa kanya at sinisigawan mo ako dahil sa kanya. I think this jerk deserves a punishment. Nakangisi niyang sabi. Nabaabaliw ka na ba? Napakababaw ng dahilan mo. Besides, ako nagsinungaling. Ako may kasalanan kaya pakawalan mo siya. Galit kong sabi. Di ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob ko para sigawan ko siya. Pero hindi tamang ginagawa niya. Napakasama niya para gawin to sa isang inosenteng lalaki. Don't shout at me. Matalim na saan niya. Sandra? Napalingon ako na magsalita si Vince. Gising na siya. Vince, ayos ka lang ba? Tanong ko at nalapitan ko sana siya nang may bigla. Humablot sa braso ko kaya napatigil ako. Don't you dare. Matalim ang tingin sabi sa akin ni Eros. Mahigpit din ang pagkakahawak niya sa braso ko na ikinangiwi ko. Bitiwan mo ko, Eros. Nasasaktan ako, ano ba? Bulong ko habang pilit ako makawala sa kanya pero hindi ko magawa. Nasasaktan siya. Let her go. Sino ka ba? Binitawan naman ako ni Eros at humarap kay Vince. Are you ordering me to let go of my wife? Masama ang tingin ibinato niya kay Vince. And stop acting like you don't know me, asshole. You know me a lot. Madiing saan niya. Magkakilala sila? Halatang nagulat si Vince kaya't napatingin siya sa akin. Tila kinukumpirma ang parte na sinabi niyang asawa niya ako. Tumangon lamang ko sa kanya. You are calling her wife, and yet you cannot treat her better? You don't deserve her, dumbass. Madilim ang mukhang sabi nito. And yeah, I know you very well, Henderson. Anito't kinakabahan ako sa kahihinatan ng pag-uusap na ito. And besides, ikaw ba may gawa nito? Tinali mo ako dito sa Cecilia. Why? Are you that afraid of me? Dagdag pa ni Vince. Napapitlag ako na marinig ang putok ng baril ni Eros. Mabilis dumako ang tingin ko kay Vince. Lumawag ang dibdib ko na makita kong ayos lamang siya. Ang tali lang nito ang binaril ni Eros. Tumayo si Vince sa taktong pupuntahan ako nang humarang si Eros pero diretso lang si Vince sa pesto ko na tila hindi natatakot kay Eros. Hinawakan itong kamay ko. Let her go. Nakatiimbagang nasabi ni Eros. Tabi. Matigas na sabi ni Vince. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kaseryoso. She is my wife. Let go of her. Ayokong hinahawakan ng kung sino-sino lang ang asawa ko. She is mine. Mine alone at wala kang magagawa doon. Nakangising sabi ni Eros. I owned her. Tahimik lamang ako dito at kinakabahan. Medyo masakit ang braso kong hawak niya. Owned her? Ano ba siya? Laruan ba si Sandra para sa'yo? Inis pang tanong ni Vince kaya pati ako'y napatingin na rin. Naghihintay ng isasagot niya. Laruan lang ba ako para sa kanya? Yes, sagot niya. What? Di makapaniwalang tanong ni Vince. She is my living toy. Nakangising usal niya. Nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Aware naman akong ganun ang tingin niya sa akin, di ba? Pero bakit parang sakit pa rin? Jerk! Ines na balala si Vince. Watch your words.
Nakikita ko ang pagtiim ng bagang niya. Akala mo ba masisindak mo ko? Gago ka. Kung hindi mo siya kayang pahalagahan at ituring na asawa mo, pakawalan mo siya. Tao siya, hindi laruan. Gigil na sabi ni Vince at takmang susugurin si Eros nang itutok ni Eros ang baril sa kanya. Stop acting like you're a good man because you are not, and stop lecturing me. Hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan nilang dalawa. Ang alam ko lang gusto ko nang umalis sa sitwasyon na ito. Doon na ako sumingit sa kanila. Humarang ako kay Vince kaya't sa akin nakatutok yung baril niya. Please, wag mo siyang idamay dito. Ako may kasalanan. Punish me instead. Wala siyang kasalanan. We're just friends. Umiiyak kong sabi. Sandra, ano bang ginagawa mo? Gulat ang rumihistro sa mukha ni Vince. Move! Banta ni Eros sa akin. Umiling-iling ako. No, please, Eros. Pagmamakaawa ko, tagtagis ang bagang niya sa pagmamatigas ko. Shit! Inis na sabi niya at binalibag ang baril. Nanginginig pa rin ang kamay ko nang pumasok ang mga tauhan niya. Boss, drag this bastard outside. Kalmado niyang sabi habang matalim ang tingin na pinupukol sa akin. Babalikan kita. Bulong ni Vince sa akin bago sumama dun sa mga lalaki. Sorry, bulong ko sa kanya. Naiwan kaming dalawa dito sa loob na nakakatakot na kwartong to. Ayoko makasama siya. Hindi ko mapigilan ng pag-iyak dahil sa takot. Itigil mo na yung kalokohan mo. Sunod-sunod ang pagmumura niya. Akala ko tutuloyin niya na si Vince kanina. Akala ko mawawala na naman ako ng kaibigan. Hinila niya ako sa braso at kinaladkad palabas. Masakit ang pagkawak niya sa braso ko. Sobrang higpit noon. Halos magkanda-subsob ako sa bilis at laki ng mga hakbang niya. Masakit. Bulong ko sa kanya at sinubukang alisin ang pagkakahawak niya. You want this, right? You want me to punish you instead, then deal with it. Madiin ang boses na saan niya. Lumukob ang takot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Para sa kanya, laruan niya lamang ako. Padabog niya akong ipinasok sa kotse niya kaya tumama ang likod ko sa upuan na kinawin ko. Pumasok na rin siya sa kabila at pinarurot ang kotse niya. Nanginginig lang ang mga kamay ko buong biyahe. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin. Pagdating sa bahay, nauna siyang bumaba. Pagbaba niya, hinaklit niya ang braso ko papasok. Nagpatianad na lamang ako at pagod na ako para lumaban pa sa kanya. Pagpasok sa kwarto, binitawan niya ako kaya napasalampak ako sa sahig. Napangiwi ulit ako dahil sa sakit na pagkakabagsak ko. So, you're flirting with that jerk? Yan ba ang pinagmamalaki mo? You're ready to sacrifice yourself just for him? Sigaw niya sa akin. Kahit mahirap, sinikap kong tumayo. Natatakot ako sa kanya pero kailangan ko ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko hayaang kawawain niya ako ng ganito. Hindi ako nakikipag-flirt sa kanya. Kaibigan ko lang siya at ayoko mawala ng kaibigan. Buong lakas kong sabi. Kaya inaasahan mong maniniwala ako sa'yo, Lies. Galit pang tanong niya at napatahimik ako. Kahit naman anong sabihin ko, hindi ka maniniwala, diba? I am just your toy, diba? Sagot ko sa kanya at parang sinaksak ang puso ko sa huling sinabi ko. Mas lalo pang nagdilim ang aura niya sa sinabi ko. Brave ha? Dahil dyan sa lalaking yan, tumatapang ka na? So let's see how brave you are. Kinabahan ako sa sinabi niya. Mas lalo akong kinabahan nang lumapit siya sa akin at itulak ako sa kama. Anong gagawin mo? Natatakot kong tanong. Imbes sagutin, ngumisi lamang siya. I will make you mine. Mine alone. Nakangisi niya pang sabi. Nagsimula ng kumabog ang dibdib ko. Nakadagan pa rin siya sa akin kaya natitigan ko ang blanko niyang mukha. Inches lang ang layo ng mukha niya sa akin kaya kinakabahan ako sa iniisip niya. Kitang-kita kong galit sa mga mata niya. Iba't ibang emosyon. Nakakatakot siya. Ano bang pinagsasabi mo? Pakawalan mo nga ako, ano ba? Sabi ko sa kanya. Nagsimula ngang mabasag ang boses ko. Hawak na ang dalawa kong kamay kaya hindi ko siya maitulak. Why would I? Let's start making my child. Malademonyo niyang sabi na kinalaki ng mga mata ko. Child? No, not now. Ayoko mangyari sa amin yung bagay niyan without love. No, please, don't do this. Ayoko. Sabi ko habang pinipilit na makawala sa hawak niya. Pero talagang malakas at mabigat siya. Natatakot ako sa kanya. Parang wala siya sa sarili niya. I don't need your permission, my flirty wife. I owned you. I owned your soul and body whether you like it or not. Madiing saan niya. Pagkasabi niya noon, lumapit siya sa akin. Sinimulan na akong halikan. Agresibo, madiin ang bawat halik. Sinusubukan kong ibaling ang ulo ko sa iba para makawala sa halik niya but still I can't. Masyado siyang malakas.
It was my first kiss. Tuloy-tuloy lang.